Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod at mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentohan po natin ito pong balita at pinahayag po ng isang political analyst po mga tambay na si Professor Poylan Kalilong. Ayon po sa kanya mga kababayan ay maabsuelto lang daw po ang impeachment ng Vice President. Totoo naman po yun mga kababayan. Kung talaga pong ang pagbabasihan po ay korupsyon, wala pong ginawang korupsyon ang Vice President. Mga kababayan, ang katotohanan, sila po ang may korupsyon at kailangan lang po nilang ibato ng ibato at ibintang ng ibintang sa Vice President. Umpisahan na po natin, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong sinasabi po ni Professor Kalilong. Ilan mang impeachment complaints ang ihain laban kay VP Sara? Kumbinsido ang isang political analyst na maaabsuelto ang vice-presidente. Ang pagkilos daw kasi ng Senado sa survival nakadepende. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Magdadalawang linggo na, buhat ng may maisampang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa naikakalendaryo para maisama sa agenda of the day sa regular session ng Kamara. Tingin ng political analyst na si Froilan Kalilong, maaring may kinalaman ito sa mga numero sa Senado. I think they're really looking at the numbers right now. And for as long as wala pa talagang sigurado na tatawid from the minority to the majority, hindi sila gagalaw muna. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 15 ang nasa majority. Siyam naman ang nasa minorya na karamihan ay taga-suporta ng mga Duterte. Pero nakasaad sa batas, kailangan ng 2/3 ng Senado ang sasang-ayon sa conviction ng isang impeachable official na kung susumahin, 16 na boto ang kailangan. Maaresto man ng ICC at makulong man anya sina Senators Bato de la Rosa at Bongo, isama na pati ang mga nasasangkot at iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal na sina Joel Villanueva at Jimboy Estrada, maari pa rin silang bumoto hanggat wala pang pinal na conviction ng korte sa kanila. Sa ilalim po kasi ng ating batas, a senator under arrest can technically retain yung kanyang seat unless may conviction na with finality o kaya siya ay nag-resign o na-expelled by a 2/3 vote. So in the short term, the Senate will remain intact. Naniniwala naman si Professor Kalilong na uusad sa full impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Pero kung sakaling umabot man anya ang botohan sa kung iko-convict o hindi ang VP, mas malamang na ma-acquit ito dahil hindi aabot sa 16 ang boboto para i-convict si Duterte. Magugulitang noong unang bahagi ng 20th Congress, 19 ang bumoto para i-archive ang naunang impeachment sa VP. Kasama na rito ang karamihang nasa kasalukuyang mayorya ngayon, gaya ni na Majority Leader Mig Zubiri, Senators Loren Legarda, JB Ejercito, Sherwin Gatchalian, Pia Cayetano, Lito Lapid, Erwin at Rafi Tulfo, magkapatid na Mark at Camille Villar. I highly doubt it if they could still muster enough strength to actually file another impeachment complaint by next year. Kasi sa ngayon pa lang nararamdaman na ng ating mga kababayan, may impeachment fatigue na po tayo eh. Mawawala na ng traction yan because the president is already entering the lame duck phase of his presidency. Umaasa naman si Kalilong na hindi hahantong ang administrasyon sa pananakot sa ilang nasa minorya na may kinakaharap na investigasyon sa flood control scandal para himuking lumipat sa mayorya o bumoto para sa conviction kapalit ng pagbinbin ng kanilang kaso. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe. Nasa kanila na po yun mga kababayan. Kasi kahit naman po sila itong mga senador at congressman, alam naman po talaga nila kung sino po ang mga magnanakaw sa ating bansa. Real talk. Alam na alam po nila kung sino po talaga ang tunay na mga magnanakaw, mga salot, sugapa, di po ba? At taksil sa ating bayan. Alam na alam po nila sa sarili nila kung sino po yun. Hindi po ba? Kaya nga po, binunyag na po yan, di ba? Ibalik tanaw po natin yung galit. Galit na galit po ang ating Vice President. Dito po sa mga taong magnanakaw. Nagsabwatan. Pati ang First Lady, lalong-lalo ang Speaker, na wala pong ginawa si Bongit na tinatawag na bangag dito po sa pera
na ninanakaw nila umano, mga kababayan. Pati po ang First Lady, nung panahon po sa DepEd, yung lumabas po yung envelope, white envelope. Di ba? Diyan po nagalit ng husto ang ating Vice President. Nanggigil po siya. Hindi po ba? Lalo-lalo po dito po kay Tambaluslos na masyado pong pinrotektahan ni Bonget. Hindi po ba? Ibalik tanaw po natin, mga kababayan, yung galit ng ating Vice President sa mga magnanakaw. Umpisa na po natin. Ang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya. Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Nina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang bumoto sa'yo. Please Yan na. po. Yan po, mga tambay. Yan po ang galit ng Vice President. Diyan po niya binuhos ang galit niya sa mga tunay na mga magnanakaw sa ating bansa. Ang napakalalaking ulo umano, mga buhaya. Hindi po ba? May babaeng buhaya umano, may mga lalaking buhaya umano. Mga bayan, mga malalaking ulo po yan. Yan po, pinahayag po ng ating Vice President yan. At alam po ng mga politiko yan. Alam po ng mga congressman yan. Alam po ng mga senador yan. Alam po nila yan kung may konsyensya pa sila. Kung sila po ay wala ng konsyensya, mga kababayan, ay mangyayari naman po yung sinasabi po ng ating Vice President na baka may halalan pa bang maganap? Hindi po ba? Mayroon pa bang 2028 na halalan na matutupad? Kung talagang itong mga politiko na ito ay sugapang-sugapa na, mga kababayan, sa kapangyarihan at pera ng taong bayan. Lalong-lalo po yung sinabi po ng ating Vice President, magmula po sa asawa, sa DepEd pa lang, yung DepEd pa lang, nakita na po ng Vice President kung paano po lumimas, kumulimbat ng pera ng taong bayan. Grabe! Nakita niyo po, lalong-lalo po yung pinsan, halos lahat po kinontrol. Hindi po ba? Pati Pogo, pati mga nagpupulburon, yung pulburon lord kinontrol. Mga smuggler, pati mga mining, hawak niya, pati media, hawak niya. Mga kababayan, ano sabi ng Vice President? Ang alam niya dahil siya ay negosyante, ay kikita siya sa negosyo. Hindi pala. Ang pagkakakitaan pala, ang lahat ng resources, pati yaman ng bansa, ay dun lilimasin. Lilimasin pala nila umano. Dahil yan naman po talaga ang pumutok.
Ang tunay na mga magnanakaw ayon sa Vice President at lalong-lalo po kay Saldico na aso at tuta at utusan na mga nagdi-deliver ng pera sa kanila, mali-maleta, yan po talaga sila. Sila po ayon po sa Vice President. Kaya po sinasabi po ng isang profesor, ito po nga political analyst na si ano po ba pangalan nito? Si Professor Froilan Calilong. Tama po yung sinasabi ni Froilan Calilong. Numeros. Kung itong mga politiko na ito, lalong-lalo po kung hindi po mangyayari ang sinasabi ng Vice President na may magaganap pa ba, at kung may magaganap pa na halalan, lalong-lalo mga congressman na mabaho na, ubod na ng bantot na mga congressman sa mga distrito nila, lalong-lalo na po yung natuklasan mga proyekto nila, mga flood control, mga tulay, mga karsada. Sa tingin nyo, hindi ba balimbing yan? Yan po ang masakit ng politiko sa ating bansa. Ang pagiging balimbing, ang pagiging hudas, para po sa kanilang mga political career. Tama po yung sinasabi ni analyst ni professor ng analyst na si Professor Calilong, mga kabayan. Tama po 'yon. Ang mga politiko sa atin ay 2-5 po 'yan, lalo-lalo po pagka po malapit na po na magtapos na po ang kanilang termino, mga kababayan. Kaya tingnan po natin. Kaya nga po sinasabi po, katulad nga naman nung sinabing naka-impeachment, di ba, in-archive nila ilan po ang bumoto para po ibasura na dahil wala naman po talagang korupsyon na nangyari sa Vice President. Pinulitika lang nila dahil nga doon sa sinasabing kailangan nila i-divert at ibintang para ang korupsyon ay matabunan at mapunta sa Vice President. Hindi po ba? Kaya lang umaksyon ng Korte Suprema. Kaya nga po nabasure. Dahil una-una, yung ginawa nila mga kapalpakan, hindi po ba? Minadali, mga kawayan, dahil nga po ma-excited at talagang ang oras sa kanila ay maiksi na. Kaya nga minadali nila impeach yan At ginamitan pa nila isang damukan na pera yan. Panunuhol, hindi ba? Para lang pumirma. At ngayon, lalong-lalo po ngayon, pagka nanuhol na naman sila, wala na po silang nagawang proyekto, mga kababayan. Magmula po ng 3 taon, wala na halos na proyekto. Ngayon, isusuhol mo na naman sa mga politiko para ma-impeach ang Vice President. Mga kababayan, lalong-lalo walang magagawa itong mga tao na ito na proyekto. Dahil nga po, puro sa politiko lang napupunta ang napakalaking buwis pera ng taong bayan dahil sa politika at kasama pa ang ICC. Pati ang ICC ay nakikinabang din yata sa pera, buwis at inutang nila, mga kababayan. Napakarami pong nakikinabang ngayon sa pera ng taong bayan. Pati yata mga men in uniform, nakikinabang din po yata sila ngayon. Napakalalaki rin po ng mga insertion nila. Bilyon-bilyon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po tayo nagtataka bakit nagkaroon po ng ganitong gobyerno ngayon na pati po ang mga men in uniform ay wala pong nakitang talamak at laganap na korupsyon sa ating bansa. Yung pala, pati pala sila ay merong malalaking insertion. Hindi po ba Tariela, pambili ng barko, hindi na ibibili ng barko? At yung sinasabing sa AFP, how many billions? 15 billions po yata. Yung mga sinasabing mga alumalya o sinasabing ghost project din yata. Mga kababayan, pati ang AFP, pati ang PCG, mga kababayan, ang Philippine Coast Guard natin, unbelievable. Kaya pala mga nananahimik ang mga hindot, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang sinasabi po ng isang profesor, isa pong political analyst na malabo raw po kung talagang pagbabasihan po yung numero at syempre yung seguridad ng mga politiko, lalo-lalo kung matutuloy ang ating halalan sa 2028, marami po dyan ang babalimbing umano. At yung galit ng Vice President at yung galit ng taong bayan, hindi nila magugustuhan. Lalong-lalo po ang majority ng Pilipino. Yung galit pangalan ng Bisaya yung galit pangalan ng Mindanao. Hindi po ba?
sa Luzon? Makukuha ba nila majority sa Luzon? Hindi naman po lahat ng taga Luzon ay nasisilaw sa pera. At hindi po lahat ng tao dyan ay bobo, gago at tanga na magugustuhan na magpatuloy ang ganitong sistema na politika sa ating bansa. Saan ka ba nang makakita? Meron ka presidente, mismong kapatid mo, ang nagsasabi na hindi ka lumulubay, hindi mo nilulubayan ang bisyo na pulburon at coke. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Thank you rin po dito kay Professor, kay political analyst, kay Professor Froilan Kalilong. At nakikita mo ang realidad at ang tama. Ang tama ay nakikita mo. Hindi katulad nung iba. Mas nakikita nila yung pakinabang sa kanila kisa yung tama. Hindi po ba? Mabuhay ka, Professor. Maraming salamat po. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo. Like, share, subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you po mga kababayan sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Balance Vision TV, si Gayat Norma, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng California, USA, si Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo at lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po mga kababayan. Taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.